City in the Forest. Yan ang bansag sa Puerto Princesa. Dahil isa ito sa mga syudad sa buong bansa na marami pa rin nananatiling kagubatan. Sa tulong ng reforestation efforts ng lokal na pamahalaan, halos 2 milyong puno ang nadadagdag dito kada taon. Kaya naman, kumpara sa ibang syudad, mas malamig ng konti ang klima rito. Pero hindi lang sa puno mayaman ang lugar na to. Hindi kayo nananaginip, biheros. Totoo lahat ang nakikita nyo. Salakot Falls ay situated sa Salakot Mountain. Bakit Salakot? Dahil hugis niya, Salakot. It's actually 1 hour away from Puerto Princesa. And it's a small type of waterfalls. 90s pa to, tinayo. No, makikita mo naman, meron ng structure, gumawa na sila ng bridge. It's surprising dahil my first time to come here. Siyempre, ano pa ba ang pwedeng gawin dito kundi pasensya na kayo mga biyero, nauna na ako. Milagro, walang tao. So baka ito yung gustuhan yung puntahan. Magugustuhan yung puntahan dahil wala masyadong tao. Hindi ko alam kung iba lang yung timing ng mga turista pumupunta dito. Medyo malamig yung tubig ng Salakot Falls. Dahil nga siguro amihan na, medyo hapon na rin. Cascading yung waterfalls. The water is cold. The water is not too clear, but it's a very refreshing type of waterfalls. Pagkatapos malamigan, ba't hindi natin subukan magpainit? Dahil sa Puerto Princesa, hindi lang mga talon ang nakatago. Sa isang barangay sa Concepcion, isang hot spring ang naghihintay sa inyo. Ay, relaxation at its finest, biheros. Kilala ang Puerto Princesa bilang isa sa mga world-class destination sa ating bansa. Sagana ito sa magagandang tanawin at masasarap na pagkain. Pero hindi lang mga yan ang pwedeng ipagmalaki dito. Dante Nico Garcia, filmmaker na taga Palawan. 25 years na ako halos sa industriya kasi nag-start ako as a production designer. And then, almost 10 years ago, nag-attempt ako mag-direct. My first film was Pluning. So, yun, 2008 yun yung naging turning point ng career ko as a director. Advocacy ko talaga na magpalawan youth development kasi dati talagang gusto ko lahat ng staff ko, taga Cuyo nun, taga Palawan. Simula ng training ng design, tapos nung naging director ako, nagtitrain na rin ako ng mga, kung anong alam ko, sinishare ko lang. So, kailangan ko ng venue, kailangan ko mag-invite ng friends sa Palawan para magturo sila. So yung mga nauna kong in-invite ng mga cinematographer, writer, yung building ng nanay ko, yung kanyang maliit na commercial space, hiniram ko muna for my advocacy. Sinabi ko kung pwede ko munang mahiram for a while. And medyo pumayag naman siya. So yun, that's how it all started. At the same time, gusto kong ma-focus yung filmmaking ko dito kasi I guess mas inspired ako kung about Palawan yung ginagawa kong project. Bukod sa pagsulong ng kakayahan ng mga batang Palawenyo pagdating sa filmmaking, may isa pang dahilan kung bakit patuloy pa rin si Direk Dante Nico Garcia o Direk Ga sa kanyang advokasya. Unang-unang advocacy ko, yung Cuyonon language. Kasi siya yung nakalakihan kong salita. And habang lumalaki ako, karamihan ng mga kaibigan ko nahihiya magsalita ng Cuyonon. So I made sure, in a way, yun yung unang gusto kong masave. Yung lingwahe na ginagamit kong pagkausap ng sarili ko. Baka pa dumating kasi yung araw kami na lang ng sarili ko yung magkausap, mapagkamalan akong baliw. Mas masabor de isipin na animan, ikaw ang kakasinti. Pluning became the catalyst for Cuyonon to be declared as the official language of Palawan 3 months after the film was shown. So para sa akin, yun yung pinakamagandang accomplishment, hindi lang ng pelikula ko, pero ako bilang tao. Bukod sa Cuyonon, focus din ni Direk Ga ang inang kalikasan, tulad na lang ng pag-preserve ng natural beauty ng underground river. Pagbalik ko dito sa Palawan, maliban sa gusto ko magbigay ng workshop sa mga bata, nakita ko rin na pinupuntahan ng lahat ng tao yung underground river, pero
wala siyang definite na rest day. Pinropose ko sa park superintendent na can we partner para din makakreate ako ng awareness na kailangan pangalagaan yung river. At the same time, mapansin din ng mga tao, bakit nagsasarado yung river? Kasi may mga pa-workshop para sa mga bata. Merong mga events na nangyayari para naman yung sa halip na yung pupuntahan ng mga turista dito yung river, pupunta sila para panoorin yung gawa ng mga batang na workshop ko. Dahil sa pagsisikap at pagpupursige, unti-unti nang nagbubunga ang mga proyekto ni Direk Ga. Isang patunay ang bahay na to na posibleng maabot ang kanyang napiling advokasya. Ito ang Casa Nieves. Tao po! Yo! Welcome to Casa Nieves. Rocky, no? Rocky. Yes, Andrew pare. Okay, wow, you know, I heard a few things about Casa Nieves. At kakaiba siyang setup. Can you tell us more about Casa Nieves? Ang buong idea niya, studio. Studio. Okay, studio for... Film, cooking, everything. Everything. Ang Casa Nieves ay isang volunteer house kung saan libreng pinapatira ang mga artist or aspiring artist kapalit ang 5 oras na pagtatrabaho sa buong bahay. Tour me around. Yeah. Sige. So dito sila titira? Oo. Okay. Dito sila titira at magkano yung babayaran nila? Wala. Wala! Volunteer. Volunteer lang talaga. Yung mga magagawa nilang output, ipapalabas namin sa Casa Nieves ng TV. Ano yung trade-off? Hinihikayat ang mga volunteer dito na ituring na parang sarili nilang bahay ang lugar. Maraming pwedeng gawin dito para mabuhay ang inyong creativity and imagination. Pero kung gusto nyong mapalawak pa ang inyong kaalaman, meron din ditong library at editing room na pwedeng gamitin ng mga volunteer. Basta't sisiguraduhin lang na para sa ongoing project ang ginagawa. Nakakatawa, parang pagpasok mo sa isang kwarto, each room has a different charm. Each room has a different look. Ito, it's a room within a room. Para kang nasa ibang lugar, Pero kung turista ka, na gusto lang din magpahinga, meron din namang kwarto na pwedeng matulugan. Meron din silang edible garden para sa mga biherong gustong makatikim ng healthy eats. Bonus pa ang perfect background para sa inyong mga Insta stories. Tandaan lang na kailangan mag-book muna bago pumunta rito at may minimal fee kapag sa kwarto nito ka matutulog. So it's open for tourists kahit pa paano. This is the only room na pwede sila magbayad. Oh, it's an empty room. Or meron pa sa loob, malamang. Nagsiset up kami dito ng bed. Okay. Tapos full setup ng mga candles pag binubuk. Oh, okay. Nice. I have the meeting is a BIA. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!